Buntis ka pero wala kang trabaho. Akala mo wala ka ng PhilHealth maternity benefit? Wait, kasi may 3 ways para maka-avail sa PhilHealth maternity benefit kahit unemployed ka. Kung buntis ka ngayon o may kakilala kang mga anak soon, then this video is for you. Hi mga Mimong Roda is here. Before we start, please subscribe to our channel. So pag-uusapan natin ngayon ang PhilHealth Maternity Benefit, kung sino ang qualified, paano ito gamitan, at ano ang mga requirements para iwas stress at iwas biglang gasto sa hospital. Unahin muna natin, ano ba ang PhilHealth Maternity Benefit? Ang PhilHealth Maternity Benefit ay tulong pinansyal para sa mga normal delivery, CS or cesarean section, miscarriage or emergency pregnancy cases. So kasama dito ang newborn care package para kay baby. So, tandaan mga mommies, hindi ito cash, kundi direct na binabawa sa hospital bill. So, magkano naman yung PhilHealth maternity coverage? So, yung kapag normal delivery ka, kung sa hospital ka ng anak, around 6,500 yung ibabawas. Kung nasa lying in ka man or birthing homes, nasa around 8,000 pesos. Kung CS ka naman may, around 19,000 pesos. So, yun yung coverage natin sa PhilHealth maternity benefit. So, punta naman tayo sa kung sino yung makaka-avail ng maternity benefit sa PhilHealth. So kung ikaw ay empleyado, meaning may employer ka, ito ang dapat mong malaman. So ang qualifying conditions kapag empleyado tayo is kailangan may 3 months tayo na contribution sa loob ng 6 months bago tayo manganak. So for example, our ETD or due date is February 2026. Ang latest 6 months nun is from September 2025 to February 2026. So, dapat dito sa range na to may contribution tayo na at least 3 months. So, siguraduhin na active ang ating PhilHealth at updated din ang ating contribution para maka-avail tayo ng PhilHealth maternity benefit. So, sa hospital, ipapasa lang ang PhilHealth requirements sa billing o kaya sa PhilHealth desk. Usually, tinutulungan ng HR ang kanilang empleyado. So, alam niyo ba mga mommies na may pagkakataon na pwedeng magamit ang PhilHealth ni mommy at daddy para hindi ito sabay ng isang confinement ha. So para mas maintindihan, kapag sabay na naka-admit si mommy at baby, mother's PhilHealth lang ang pwedeng gamitin. Ang father's PhilHealth ay pwede lang kung na-discharge si mommy at si baby ay naiwan sa hospital. Halimbawa, nasa NICU pa si baby. So pwedeng gamitin yung father's PhilHealth doon para mabawasan yung hospital bill. So importante to lalo na sa mga employed couples para alam nyo din kung kailan talaga magagamit ang inyong PhilHealth. Ngayon, ito yung madalas na tanong, paano kung wala akong trabaho? May PhilHealth maternity benefit ba ako? Yes naman mga mommies, we have 3 options. So option 1, mag-register kayo bilang voluntary member. So applicable ito sa mga freelancers o FW or yung mga walang trabaho pero gustong i-active ang kanilang PhilHealth. So, ang qualifying conditions nito mga mima is kailangan may 9 months na contribution tayo sa last 12 months bago tayo manganak. So, tip lang para easy yung payment natin or pagbayad ng contribution, mas maganda kung magbayad tayo online o kaya sa bayad center para ikaw mismo ang makakapili kung kailan ka magbabayad. Kasi usually, kapag sa PhilHealth office ka nagbabayad, ina-advise nila na magbayad ka para sa buong taon o kaya kung kailan ka nagsimula na hindi nagbayad. Up to present yung babayaran mo, diba? Mas maganda talaga na mag-online contribution tayo o kaya naman maghanap kayo ng branch na papayag na may specific months lang kayo na babayaran. So halimbawa kung ang estimated due date mo ay February 2026, mas maganda magbayad simula June 2025 hanggang February 2026. So, ibig sabihin noon, pasok ka na sa required 9 months contributions sa latest 12 months bago manganak. So, good news, hindi kailangan tuloy-tuloy ang contribution. Basta pasok sa required number of months, qualified ka. So, paano maka-avail? Dalhin ang MDR at proof of contribution at isubmit sa hospital. Madalas tinutulungan din kayo ng hospital billing o sa PhilHealth desk para ma-process ang claim. So, second option is pwede tayong maging dependent sa ating asawa. So, important reminder mga mima ha, asawa po, legal husband po ito, hindi live-in partner. So, dapat kayo ay kasal. Requirements para maging dependent is marriage certificate na naka-PSA, PhilHealth MDR ng husband, and valid IDs. So, kapag approved na tayo, pwede mo nang gamitin yung PhilHealth ng asawa mo para sa maternity benefits. By the way, mga mima, dapat yung PhilHealth ng asawa mo is active din po para makaklaim ng maternity benefit. What if yung husband ko hindi rin active sa PhilHealth? Ako rin, hindi rin ako
active sa PhilHealth. So we have third options. So pwede tayong mag-apply bilang indigent member para ito sa mga walang trabaho, walang kakayahan mag-voluntary. So ang indigent members ay LGU o DSWD ang nagbabayad ng PhilHealth contributions. Paano mag-apply bilang indigent member? Ganito lang mga mami, pumunta kayo sa barangay o kaya sa LGU o kaya sa DSWD, magpa-assess kayo kung qualified ba kayo bilang indigent. Kapag approved na kayo mga mima, i-enroll niyo ito sa PhilHealth. So, ang qualifying conditions lang naman ito is dapat indigent member ka and active ang membership mo. So, dito qualified ka na maka-avail ng maternity benefit. So, dapat dalhin nyo ang inyong MDR o indigent certification kapag kayo ay manganak. So, kadalasan sakop na dito ang zero balance billing, lalo na kung sa government o public hospital tayo nanganak. So, before manganak, mga mima, siguraduhin na meron kayo ng member data record o MDR, PhilHealth Claim Form 1, hospital ang nagbibigay nito, valid ID, proof of contribution kung voluntary, marriage certificate kung dependent, at indigent certificate naman kung applicable sa inyo. So tip ko sa inyo mga mima, ayusin nyo ang inyong PhilHealth maternity benefit at least 1 to 2 months bago kayo manganak. So, important reminders, dapat PhilHealth accredited ang hospital, lying birth, or birthing center o doctor nyo para maka-avail tayo ng PhilHealth maternity benefit. Ang PhilHealth ay bawas lang mga mima, lalo na sa private hospital. Ang zero billing naman ay may condition, so hindi lahat automatic. Case-to-case po tayo sa zero billing. So, ayan na mga mommies, may trabaho ka man o wala, may 3 options ka para maka-avail ng maternity benefit. Ang importante, alam mo kung paano maka-avail at ihanda ang inyong requirements. Kung nakatulong ang vlog na ito, please like and share para mas marami pang tayong mga mommy tips. If you have any questions, just comment down below. Thank you for watching and don't forget to subscribe our channel. See you on our next vlog.